Okay, welcome back mga boss. At ito gagawa natin ng review. So nakapila to, i-repair natin, pero gagawa tayo ng review kasi naisip ko dito sa channel natin, lahat ng mga amplifier na madalang ko lang ma-repair ay gagawan ko ng review. At sa tingin ko magiging tulong na din to sa mga viewers natin na nagbabalak bumili ng amplifier. Meron silang reference bago sila bumili. Halimbawa, kursunada nila yung itong, halimbawa kunyari itong i-review natin ngayon ay Kevlar GX 2000. Yan. So kursunada nila, kaya lang nag-aalangan. So gusto nila malaman yung laman. So dito mga boss, gagawa natin ng review at saka kumbaga ang gagawin natin na review ay walang sugar coat. Dahil hindi naman tayo sponsor ng mga brand ng amplifier na to, kaya kung ano yung makikita ko, yun lang din ang i-comment ko. So magbabase lang ako, kumbaga magiging reactionary lang ako. Kung halimbawa sabihin natin pangit ang laman, hindi pangit talaga, hindi na natin bubulahin yung viewers natin na okay lang naman ganito. So hindi tayo magiging ganon, hindi tayo mag-hype ng isang amplifier brand, model or ano. So kung ano yung nakita, yun lang sasabihin natin. Walang kulay, plain, black and white, honest review. So tuloy na tayo. May pumasok na gawa dito ay Kevlar GX 2000 integrated amplifier. Madalang lang ako maka-repair nito at yung totoo niyan, first time ko lang din makakapagbukas nito. Hindi ko pa kabisado, hindi ko rin alam kung ano yung laman. Tingnan muna natin yung features niya sa harapan. Andito yung power switch niya, tatlong kabitan ng mic, tapos mic 1, mic 2, mic 3 na volume. So may individual na volume ang kada saksakan ng mic. Tapos mapapansin nyo dito, ilalapit natin yung camera, meron siyang tone control. So 3 band, low, mid, high. Tapos yung sa sa process naman ng mic, meron naman siyang echo, repeat at saka delay. So medyo lamang siya sa ibang amplifier na integrated kasi for example sa Concert 5 Auto, mic volume lang at saka echo, siya may repeat at saka delay pa. Dagdag naman sa features niya ay meron siyang SD card slot, USB, tsaka so parang USB lang to. Yan, USB at saka SD card slot. Wala ata tong Bluetooth mga boss, walang nakalagay. Dito naman sa part niya, meron siyang on off switch para sa loudness. Tapos sa baba niya, tone control, low, mid, high, balance, at saka input selector. Tatlo lang yung input selector niya. Yung isa para sa USB SD na at saka CD, DVD, din volume. So ano yung personal view ko dito, anong masasabi ko sa features niya sa harapan? Para sa akin dahil isa akong minimalist, mas gusto ko yung mas plain yung design, mas trip ko to. So simple lang, ayan, simple lang tignan, ayan, simple lang. So okay sa akin to, yung kumbaga good sa akin tong feature sa harapan. Ngayon tingnan naman natin sa likod mga boss kung ano yung meron sa kanya. Nga pala, ang dimension nito, wala pa dito yung yung tawag dito, metro o tape measure ko. So sukatin lang muna natin yung pinaka kapal niya. So may kapal siya na 3.5 inches. Tapos yung lapad naman niya 12, 13, 14, 15, 16 and a half, mga 16 and a half. Yung naman niya, yung pinaka lapad naman niya 12. So mga 13. So punta na tayo sa likod. Yan. Tika lang, mabigat to mga boss. Baka masagi yung camera. Okay. So pasensya na, yung shop natin napakaliit.
Sa mga nakapunta na dito sa shop, malamang alam nyo na maliit talaga yung shop. Yan. So ito yung likod niya mga boss. So meron pa siyang extra na microphone output. Ayan. Microphone output. Tapos yung input niya, nabarahan pa nga ng ano, oh. Nabarahan pa yung ano. So CD at saka DVD lang. Tapos speaker A, system B, right channel. Ito puro right channel to. Ito naman ay left channel. Tapos yung likod niya, andito yung heatsink niya. Tapos may fan siya dito. Ngayon, ilang watts ba dito ang nilagay nila? So nakalagay dyan ay input voltage niya ay 220 to 240 volts, 60 Hz. Yung audio output niya ay yan, maximum. Yung maganda at nilagay na nila na maximum yan. 750 watts by 2. Ibig sabihin mga boss, mas malakas to sa Kevlar GX7, kung tama ba? Kasi ang declare ni Kevlar sa GX7 niya ay ano, 700 watts. So buksan na natin. Si ano naman, si GX7 Pro 800 watts daw yun. Sabi ng mga viewers ko na ano, nabasa ko doon sa Facebook. I-upload din natin to sa Facebook yung ano nito, review natin. So ang review natin dito mga boss, paalala, walang sugar coat. Hindi ko kayo bubulahin para ano, kasi hindi ko naman kayo ini-encourage. O hindi naman ako magbibenta o hindi naman ako sponsor. Yan. Nga pala, baka mayroon diyang gusto magpa-review ng mga amplifier nila. Tumatanggap din ako, review lang. Yan, pwede naman. O sa mga ano, sa mga, sige, mag-announce na tayo. Sa mga ano dyan, sa mga brand ng amplifier dyan, tulad nito, Kevlar, ano pa ba, Sakura, Joson, Ace, Concert, ano pa ba, DB Audio, ano pa bang ibang brand na nagagawa natin, no? Kung gusto nyo magpa-review yung ano, kaya lang pag akong pina-review nyo, kahit hindi nyo na ako bayaran, okay lang. Pero honest review, walang sugar coating. Kumbaga kung ano talaga yung laman, yun lang. Hindi ako mambubula na sasabihin ko kaya si ganito, kaya si ganyan. So hindi naman tayo sponsored. Kumbaga ang gagawin nating standard na review dito ay magbabase tayo sa laman. Wala tayong mga review ng sabi-sabi, yung kumbaga ano, kumbaga totoo lang, doon lang tayo sa totoo. Sa totoo lang tayo, still. Sa totoo lang tayo. So, kung maganda, hindi maganda. So, ganun lang naman kasimple. Ayun, wow. Napawaw agad ako. Napawaw ako. Ano yun? Honestly, napawaw ako Sabi ko, wow. Wow. Sa capacitor kasi napawaw ako. Laki ng capacitor mga boss, oh. Tingnan nyo, ilang microfarad ba to? 10,080. So mukhang dito sa camera siguro mga boss, ano, baka isipin nyo maliit. Ito yung ano, ito yung common na ano, na 10,063, oh. Maliit. Maliit, ang taba ng capacitor yan, ganda. Yung mga ano naman natin, capacitor na bago, ito 10,063 itabi natin, di ba? Maliit. So dito sa capacitor napawaw ako. Kasi pagbukas ko, kitang-kita ko agad siya. Yan. So hindi ko inaano si ano Hindi ko sabing inaano. Maganda ito yung board niya. Sige, ma'am. So ito yung board niya mga boss, hiwalay. Parang style niya dito ay ano parang semi power amp yung datingan dito. Nasa ilalim yung, bali ilan ba yung pares nito? So 4 lang din na pares. Pero pwede pa siyang dagdagan, no? Yan, sa 2. So pwede mo siya gawing 6. May slot pa. At saka yung ano niya dito, yung ano niya, yung heatsink niya, maganda na rin. Sabihin na natin, yung totoo, hindi naman kalakihan, pero yung ano, may nakatutok na blower. Sakto lang din naman sa kanya. Maganda. Type ko din yung ano, yung design ng board niya. At kung paano siya ginawa.
Type ko din yung ano, kasi naka heatsink na din yung mga driver transistor nyo. Yan. Maganda. Maganda to para sa integrated amp. Siguro kung magiging critics ako nito, pwede pa to mga boss, iusog na lang dito, tapos dagdagan pa tong heatsink. Pero sa bagay, ganito lang ginawa kasi may blower naman at saka ano. Pero pwede pa. Ngayon yung ano niya, yung supply niya, punta tayo dito sa supply kasi 10,080 volts yung ano, yung capacitor niya. Malaki, believe ako sa capacitor, malaki talaga. Nagulat ako. So hindi ganun kataas yung expectation ko habang binubuksan ko yung amplifier na to. Mamaya pala mga boss, hanapin ko na lang pala sa Shopee o sa Google kung magkano yung price nito. Titingnan natin. Okay. Yung supply niya, yung output niya ay 42 42042 volts siya. Kasing lakas lang din pala ng ano, ng Kevlar GX7 yung transformer niya. Pero parang pure copper mga boss. Parang ano, parang tansya ko pure copper. Sige, anuhin natin ng konti. Silipin natin kung pure copper yung ano. Isama na natin sa review. Pag ito pure copper tapos kahit 42 volts lang ay mas maganda na. So try natin alin ba ito. Alin ba dito? Maghanap tayo ng slot na medyo nakausti talaga. Saan ba ito? Ito siguro mga boss. Ilagay natin dyan yung camera. Hindi natin hindi nakausti. Ito. Hindi ko makita. May hotel lang sa mo, hotel. Okay mga boss, so ilapit natin yung camera natin. So nabuksan ko siya mga boss. Nabuksan ko. Ayan ilapit natin ulit. Baka hindi nyo nakita. Ayan. Nakis-kis ko kunti lang kinurot ko. So mga boss, pure copper siya. Pure copper. Siguro mas mahal to kaysa ibang Kevlar. Pure copper siya. Maganda. Anong impression ko dito? Siguro medyo lang ako sa transformer kasi ina-expect ko mga nasa 48 volts pa 50. Pero yung size naman kasi niya kasing size lang din ng sa 733 yung 42. Pero pure copper. Hindi ko ini-expect. So dalawa yung nakapagpa-shock sa akin dito. Tatlo pala. Transformer, capacitor at saka yung design ng board. Medyo bago sa paningin ko pero mukhang mukhang type ko to. Kung ako ang bibili, type ko to. Magkano ba to? Hanapin ko na lang diyan sa So kung mga range nito ay mga 7,000 pa 9,000. Sa tingin ko okay na to, maganda na. Pwede pa siyang i-upgrade. Tapos ito dahil pure copper siya, pwede ka pa magdagdag ng windings dito. Pwede mo pang gawing pwede mo pang mga boss, pwede mo pang tawag dito.
Pwede mo pang patungan ng windings kasi tanso mas maganda dugtungan. Pag ganito, pwede mo pang taasan. Kaya lang maliit lang yung kaha niya. Pwede naman. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Overall, yung design ng board, teka lang, ibalik natin sa dating GX. Siguro kung papipiliin nyo ako GX7, sa ano lang, sa hilera lang ng Kevlar na repair ko, GX7, GX5, GX7 UV, GX7 Pro. Dito ako siguro sa GX7 Although maliit lang din yung board niya kumpara sa nakikita natin. Pero wala kasi siyang wala kasi siyang maraming features. Kumbaga it is what it is. Kumbaga yun lang talaga at napakasimple. Para sa akin magiging tech friendly din to. Base sa design niya. Yan yung pinaka design niya lang Madaling aralin, madaling alamin. Okay. Ang problema pala nito hindi gumagana yung isang channel. Gawan ko na lang to ng vlog sa mga susunod kasi may nauna pa ito at saka may isa pa dyan. So mga boss, na-tackle ko na ba lahat ng aspeto ng ng amplifier? Basta overall siguro ba impression ko dito? Para sa akin maganda. Bukod sa sa pure copper, yung heatsink pwede mo rin kasi siyang yung power transistor pwede mong palitan yung heatsink ng mas malaki pa. Pwede mo pa nga ito iusog kung sakali, may space pa naman siya Kumbaga pwede siyang i-upgrade talaga sa totoo lang. Ayan Okay, ayan. Pwede ko nga kopyahin yung print ng board nito para sa mga upcoming Pwede rin pala Okay mga boss, siguro hanggang dito na lang yung review natin sa Kevlar GX 2000. Yung grade natin dito para sa akin na-impress ako. Nagulat ako, hindi ako masyadong umaasa. Pero nung binubuksan ko pa lang yung yung laman o yung kaha, sabi ko wow, napawaw na agad ako. Sabi ko wow, maganda pala laman ito. Kung magkano yung price niya, ang mali ko lang kasi dapat bago ko ni-review, ni-research ko muna kung magkano yung magkano ba yung SRP, suggested retail price nito. Pero alamin ko na lang ito, silagay na lang natin dyan sa screen. Okay, overall, good job Kevlar dito. Kung ang tanong naman ay kung sirain ba siya o hindi ko na alam. Pero sa design talagang believe ako maganda. Sa mga kapwa ko tik na nakapag-repair na nito o marami na nagawa nito, sa mga viewers ko, pa-comment na lang kung anong impression nyo sa amplifier na to. Kung ano yung mga na-experience nyo dito, comment na lang po sa baba. Maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.